Magandang gabi po sa lahat. Very short lang ito. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay napakahalaga in the sense that nagbigay ito ng simpleng edukasyon sa lahat. Simply because at dahil dito naunawaan natin ang isang napakahalagang aspeto sa ating eleksyon. So ang ating pag-isipan sa ngayon ay paano ba mangyari sa ating halalan kung ganito malamang ang parang dinadaya tayo. So anyway, bago ipagpatuloy ay nais ko lang pasalamatan kayo sa lahat na mga patuloy sa pagpapanood sa ating binilabahas na mga katotohanan, na mga detalye at ang tawag ko sa news sa fake news o true news, hindi totoong detalye at totoong detalye. So mga detalye at yung pagbibigay nating opinion. Sa ngayon po, Maya Pabenge, Prosperis. Sa ngayon po, ang ating pag-usapan ay nais ko lang idiin para maintindihan ng lahat ano ba pinakamahalaga so far sa ngayon sa ating eleksyon. Ano na ba dapat nating pagtuunan ng pansin? Sapat ba para sabihin natin na yung mag-antay na lang tayo sa ating eleksyon? Sapat ba na yan na huwag na lang natin na guluhin ba't tuloy-tuloy ng eleksyon? Sapat ba na nakatngiti na lang tayo sa ginagawa nila? Yung pag-ibig sabihin nila, yung mga ating tinatawag na commissioner at saka chairman ng COMELEC. So sapat ba yan? Yan lang ang tanong ko dito kung sapat ba o hindi. Sa tingin ko naman, matapos ko matunghayan ang mga argumento ni Attorney Harold Respicio, ay nakita ko ang mga bagay-bagay na ito. Una, nakita ko na napakagaling niya, matalino po siya na isang klaseng abogado at matalino po siya sa bilang isang IT expert at ang kanyang pagiging IT expert po ay nanggaling po sa kanyang karanasan, hindi naman formal schooling, sa karanasan niya bilang isang nagtatrabaho sa IT security systems ng Deloitte accounting or auditing firm na pinakamagaling sa buong mundo. At bilang CPA. At the same time, abogado siya. Siya ay obviously kasama siya ata ng Respicio and Company na na law firm sa BGC naka opisina. But anyway, what is impressive about this guy is every time he speaks, he is clearly telling us na napakalalim ng alam niya patungkol sa IT. So although ang alam niya sa batas at alam ko sa batas ay pare-pareho lamang, maybe hindi naman magkalayo yung galing namin sa pagkaka-diskarte pagka-abogado, pero lamang na lamang sa akin pagdating sa IT expert. Siguro pagdating sa CPA, magaling sa akin kasi hindi naman ako CPA. Pero pagdating sa engineering, mas magaling ako kasi engineer naman ako. So anyway, what is important here is, ang nilabas ni Attorney Harold Respicio ay nag-catch siya ng attention sa buong bansa. Nag-catch siya ng attention sa buong bansa primarily because ako nga hindi ko nga alam na mayroon palang video na nilabas si Attorney Harold na na kung saan ay kanyang pinakita yung video kung paano hinak yung systems gumamit sa isang makina. At ang ginamit niya ay kanyang mga sarili makina. Ang makina niya po ay ginamit, pinakita niya kung paano mag-hack. Sa madalit sabi, para simple na lang usapin natin, huwag na natin isipin yung iba. Ang pinakasimple lang ganito, according to him, this is very simple. Lahat ng klaseng device, kung tawagin mo yun ay device, yung ginawa na electronic counting machine, ay device din ang tawag dyan. At ginagamit siya magkukunik sa internet. Gagana siya at mag-operate using the internet. Ganon din yung cellphone natin. Ito, cellphone. Ang cellphone natin, device din yan. At kung meron kang laptop, device din yun. So,
At kung mayroon kang router, device din yon. Lahat po ng klaseng mga pwede mo i-connect sa internet, pwede mo gamitin sa internet ay device ang tawag. So ngayon, kung anong kahalagahan ng device sa usapin sa election. Okay, ang device na ginagamit sa election ay yung automated counting machine. Ano ba ang pakay bakit ginawa yung automated counting machine? Ang pakay po niyan ay ginawa yan para bilangin yung boto na nakasulat doon sa specialized ballot paper. So pagkatapos niya mabilang, tututalin niya sa loob ng makina na hindi nakikita ng mga tao. At pagkatapos na magsara ng botohan, ay few administrative procedures gagawin ng mga teachers at sa mga watchers at magpiprint sila ng resulta. So assuming totoo yung resulta na nakabase sa baluta sa ibaba, baluta sa loob, minutes sa loob ng ballot box ay ang makukuha mong kopya ng returns ang tawagin o di kay report o di kay resulta para ba maintindihan ng lahat resulta. Pero kung tawagin niya technically sa election ay returns. Makikita mo kung boto ni kung sino mga kandidato. Lahat yan. So, 8 kopya ang iimprinta, ang isa ibigay sa kada partido. Reserva yan. At yung mga partido naman, may kani-kanyang representante doon sa isang presinto. So, ang pangsyam na iimprinta, yan pong ikakabit sa paskil sa dingding. At hikayatin ng teachers sa loob, ang lahat ng gustong kumuha ng resulta, magpicture lang sila doon gamit yung kanilang cellphone. So, ganoon ang proseso. Pagkatapos niyan, ay inuutos sa resolution dapat, ang pagkakaintindi na lang ay ipadala ang resulta sa server ng COMELEC. Pag sinabi kong server ng COMELEC, yun yung computer ng COMELEC na tumatanggap ng lahat ng resulta galing sa mga probinsya. Tapos, sabay-sabay, kasabay ng pagpadala sa COMELEC, ay magpapadala rin sa transparency server. Yung transparency server naman, by the word transparent, ang intention na ipapakita sa publiko. So, diyan naman sa transparency na computer, natatanggap din kung ano tinanggap ng COMELEC na computer ay siyan din detalye na tatanggapin ng transparency server. Na ibig sabihin, kung nagpadala ng I love you ang BCM galing sa probinsya papunta sa COMELEC server, ay magbibigay din ng I love you padala doon sa transparency server. Kasabay po ang dating, 4 segundo hanggat sa pinakahuling segundo, kasabay magdating yan. At kasabay nagdating sa dalawa niyan, mayroon pang isang ipapadala, isang kopya. Kumbaga napapadala ka send to tatlong recipients, tatlong tatanggap. Ang pangatlong tatanggap ay yung tinatawag City or Municipal Board of Canvassers. So pagpadala sa kanila yan, sa canvasser, ang purpose naman nila is bibilangin nila ang kabuuan sa isang munisipyo kung sino panalo pagka-mayor, pagka-vice mayor, pagka-konsehalis. Yan ang purpose naman niya. At saka bibilangin din ang mga boto ng congressman. Kung sa city na isang congressman, ay may i-proklama na ang congressman kung sino panalo. Pero may mga city at saka munisipyo na ang congressman ay may kasama pang ibang mga bayan ay hindi lang muna total lang ang kukunin. Tapos, ang kandidato pagka-gobernador, vice-gobernador, at mga konsehal, bokal, ay ipunin din, kagaya ng congressman. At ang boto ng presidente, kung may presidente, vice-presidente, kung may vice-presidente, pero sa ngayon wala. So, senador at saka party list, pang nasyonal, ay bibilangin din. Pero hanggang bilang lang. Ang ipaproklama lang ng canvassers board o kung munisipyo yun, kung sino panalo pagka-mayor, vice-mayor, at saka konsehal. So pagkatapos, ibig sabihin, 3 padalhan. 3 padalhan. At least kung may iba mga padalhan, dagdag na lang yun. Pero at least yung importante, yung 3, mapapadalhan. So kung sino naman ngayon ang panalo sa Board of Canvassers, ay ang resulta nila ipadala din sa provincial. Kung sa city siya na independent city kagaya sa Manila City, ay ang direkta na hindi na wala namang probinsya ng Manila City. So didirekta sa ngayon sa kung sa National Board of Canvassers.
hiwalay naman yun ng computer. So, probably yan pang-apat na bibigyan sa National Board of Canvassers na siya ang magbibilang ng mga boto ng party list at saka mga senador. So, ganon. So, kung ganon, ang instruction, ang gusto lamang punto ni Attorney Harold Respicio ay ganito. Simple lang, huwag na natin pahirapan sarili natin. Sabi niya, expert hacker siya. Sabi niya, siya ay matagal nagtrabaho sa auditing firm kung saan ang kanyang trabaho ay paano proteksyonan ang mga makina ng customer nila na panlaban sa mga hacking. Kasi hacker siya, alam niya paano pagdepensa laban sa hacking. At sabi nga niya, very clear ang sabi niya, wala pong depensa sa lahat ng hacking. Maliban na lamang sa huwag mong i-connect ang iyong cellphone, iyong mga makina sa internet. That's the only way. There is no other way. Yan lang po ang ibig sabihin niya. So ngayon, bakit naman nagtatalak-talak ito si Garcia? Si Garcia naman ay nag-react. Overacting nga, sabi ko. Bakit naman? At kinasuhan pa ng cybercrime. Ang akala ko noong una, cyber libel. Tapos, ito pala, kamukat-mukat yung violation pala ng Article 154 sa Revised Penal Code. So anyway, proceed tayo. Mamaya ko na balikan yan na topic. Ang una natin muna ngayon, sasabihin, nag-react masyado si Garcia. Ang gusto lamang mangyari ni Attorney Harold Respicio ay huwag i-connect ang mga makina na nagbibilang ng boto sa internet sa araw ng eleksyon. So kung huwag i-connect, kasi ang kaba niya, siya hacker din, he only needs connection to internet para mapasok yung makina. Kahit may password pa yan, kayang-kaya niya yung banatan sa source code. Basta nakakonect sa internet, kaya niyang pasukin yan. Yan sinasabi niya. At ganun din ang ginagawa ng ibang hacker. At sinasabi nga niya, the only way to prevent that from happening is not to connect the voting machines until such a time na mag-press ka na ng send para ipadala ang resulta. Okay? Ganun lamang ang puntos niya. Mahirap pang intindihin yun, George. At bakit ka nag-overacting? Kinakasuhan mo pa siya na kung ipapatanggalan pa lisensya pagka-abogado, patanggalan pa lisensya bilang pagka-CPA, at patanggalin mo pa siya bilang kandidato sa pagka-vice mayor. Yan po ang reaksyon ni George Erwin Garcia. Kahapon, nagsalita, dilusob siya ni Attorney Respicio sa COMELEC. Doon sa labas ng COMELEC. Hindi naman lumabas si George. Kung inosente si George Garcia, ay lumabas sila, kinaharap naman sana nila si Attorney Respicio. Sabi niya, panyero, kasi tawagan ng mga abogado panyero. Panyero, pag magsalita kasi isang abogado ng panyero, yung kabilang abogado, kahit anong galit pa yan, lumulusaw ang galit, bumababa. Yan ang magic word. Pag tinawag mo lahat ng abogado na galit, panyero, bababa na po yan yung galit. Ganun po ang magic word sa mga abogado. So, hindi niya ginawa, hindi siya lumabas para kausapin. Panyero, dapat sana ganun. Panyero, dapat pag-usapan natin. Ano namang gusto mo mangyari? Baka naman pwede natin pagbigyan. Dapat sana ganun. Kung ang puntos nga tuloy ni Attorney Respicio, ikaw, Mr. George, simple lang. Kung ikaw ay hindi guilty, kinausap mo ako, ay, ano ba yung pwede mo maitulong sa amin? Ano ba yung sinabi mo? Baka makatulong. Dahil ang ginawa mo, George Garcia, kinasuhan mo siya, ibig sabihin, may balak, may masamang balak si George Erwin Garcia. Sabi ni Presperis, may something. Sabi ni Arthur Quijano, ayon sa latest survey sa SWS for party list candidates, nasa 116th place ang Bunyog. Hindi, pasok na yan pag 116th. At least makasure kami ng isang seat. Okay, 0-0143. Kung tinatanong nyo kung may hokus-pokus sa darating election, hindi malayo mangyari kung noon nga nangyari.
So, pa ngayon, tama po ang kuwan mo. Ang puntos naman ang puntos ni Attorney Harold Despicio na kandidato pagka-Vice Mayor sa bayan ng Marina Mercedes sa Isabela ay let us assume, isipin na natin ang lahat ay mga mandaraya. At kung gano'n ang pag-iisip natin, ay gagawa na tayo ngayon ng lahat ng mga diskarte na hindi makapasok ang daya. Which is, kung ako tanungin mo, that is the most unlogical, correct presumption. So, ngayon, ang kay George, gusto niya, pati siya, sabihin, in good faith siya. Gusto niya sabihin siya ay mabait na tao. Gusto sabihin siya, he's a good man. Mukhang mali naman ata yan, George. Ha? Hindi na ako maniwala yan sa George. Garabi, Romel Bingson. Okay. Si Kusain Abato. Mapia Magabi. Okay. Tama ba ka nga? O, siyempre, dapat. Ganun ang atana, dapat. So, ngayon, ang sagot naman ni George, bakit? Bakit kailangan pa sabihin na hindi ikabit sa election day sa internet ang lahat ng makina, gayong hindi naman sinabi na huwag ikabit. Hindi naman sinabi na ikabit. Ganito yun, ulitin ko lang para maintindihan ninyo. Ang gusto mangyari ni Attorney Respicio, babaguhin ang regulasyon na ginawa ng COMELEC na ilagay doon talagang express. Ano ba sa Tagalog yung tahasan ilalagay sa batas ng COMELEC para maintindihan ng lahat ng mga teachers. Kasi mga teachers mo ay hindi IT. At ang lahat ng teachers, yun nagpapatakbo ng halalan natin. So para maintindihan ng mga teachers, ay tahasang ilalagay. Huwag kang magkampante na huwag ilagay. Ang gusto niya mangyari, ilagay nyo sa batas na babasahin ng teacher na huwag nyong i-connect ang inyong makina na hawak nyo sa internet kapag hindi pa kayo magpapadala ng resulta. Simple labang hinihiling ni Attorney Respicio. Bakit ayaw mo pagbigyan? Nagsalita ka pa, hindi na kailangan yan. Kasi hindi naman nalagay dyan na i-connect. Walang batas na nagsasabi kung i-connect o hindi i-connect. Walang nakalagay doon. Pero sabi niya, kahit na wala pa man, understood na yan. Basta hindi nalagay, hindi na susundin. Ang kinukuha, nag-recite pa ng Latin na kami mga abogado na nakaintindi niyan. Expressio onios exclusio alterius. Ang ibig sabihin, what is not included is deemed excluded. Ang hindi sinama ay pinapalagay na hindi kasama. Ganun lamang hindi ibig sabihin sa Tagalog. Pero, intindihan ba ng mga teacher yung mga ganong bagay? Hindi naman abogado mga teacher. George, ano ka ba, George? Sa may intention ka talaga, George. Para hindi alam ng teacher, hindi nila alam na nakakonect na pala sa internet ang mga makina natin. Sa araw ng eleksyon, hindi pa tapos ang eleksyon, nakakonect na. At meron kaming pruweba, George, ha? Mismo ang pruweba nito nang galing sa COMELEC. Binigay ng COMELEC, in-upload sa website, yung mga telco logs, na kung tawagin ay mga records ng Globe at saka Smart sa panahon ng May 9, 2022. Akalain mo, alas 7 magsara ang baluta, ang presinto, noong May 9, 2022. Tapos, umaga alas 8, alauna ng hapon, may connection sa Globe na internet ang mga makina ng ECMs na tawagin, BCM, Boat Counting Machine. Ano ibig sabihin? Iyan po ang naging dahilan kung bakit na-hack. Pumasok ang Smart Magic na ginamit nila na iisa ang IP address na ginamit, 192.168.0.2. Ganon po yan ang punto dyan. Ibig sabihin, nangyari po yan, hindi naman mga teacher gumawa niyan. Hindi naman mga teacher nag-connect noon. Bagkus, iba ang nag-connect, taga-COMELEC o taga-Smart. Ito naman, ang inaalaala ni Attorney Respicio, taga-COMELEC at taga-Miro ang magkukonek. Kasi naniniwala kami, ang mga tao sa Miro ay siyang mga tao rin ng Smartmatic. So ang punto dito ni
Attorney Respicio, talagang tahasang ilagay nyo sa manual na babasahin ng teacher, do not connect the BCM to the internet on election day. I-connect nyo lang kung magpapadala na kayo ng resulta pagkatapos na imprinta yung siyam na kopya ng resulta. Mahirap pang intindihin yan, George. Dapat pa bang i-memorize yan, George? Ha, George? Oh, ngayon, pakinggan natin kaya siguro itong sinabi ni George na kabubuhan talaga. Ay, di pakinggan na lang natin yung ito yung sinabi ni George. Pakinggan natin. Iisa po tayo lahat dyan sa kaisipan at kalooban. Pero yung po sinasabi na maglagay sa guidance, hindi automatically na po yun. Kapag wala doon sa guidance, ibig sabihin talaga pong wala po talagang nakakabit na internet at hindi kakabitan ng internet. Pagka naglagay ka ng internet, dapat nakalagay sa guidelines. Yun po yung nakalagay doon. So, S expressio unius, S inclusio alterius. O, kita mo ang argumento niya? George, ang argumento na yan, sinasabi mo, ang nakakaintindi lamang yan ay ang mga abogado. Hindi naman abogado yung mga teacher, O, naintindihan ba niyo ibig sabihin? Ang gusto niya mangyari, hindi niya daw susundin si Attorney Respicio. Kasi ayon sa kanya, ay understood na daw yun. Kung hindi nakalagay, ay ibig sabihin, hindi kasama. Yan, ganun ang sinasabi ni George. So, siguro hanggang dyan lang muna ang ating live ngayon kasi may lalakarin lang ako. At tama, sama si Armando David, kaduda-duda nga na nga ang Comunic Chair ngayon. Noong early 20s, mayroong nabalita ang mga 5 world-known hackers. Ang ilan sa kanila ay nabilanggo at hindi pinagamit ng cellphone. Sana tama ang memory ko. So, ulitin ko lang, ang gusto lang mangyari ni Attorney Harold Respicio, simple lang. Alam niya mag-hack. Kahit pa may password dyan, kaya niyang pasukin. So, ang importante lang, the only way na makahack siya at ibang mga hacker ay kung nakakonect sa internet ang cellphone, laptop, yung automated counting machines. At kung iba pa na mga makina o PC, personal computer, mahahack lagay kung nakakonect sa internet. Okay? So ngayon, the only and the safest way, actually, hindi safest, safe because the only way. And the only way to prevent or to fight the hackers is not to connect to the internet. So ang hinihiling lang niya, ilagay nyo sa batas o manual ng COMELEC para maintindihan ng mga teachers na hindi mo na i-connect sa internet hanggat hindi magpadala ng resulta. Simple lang, gusto lang explicit na warning. Hindi yung hayaan mo lang teachers. Ay, nako. So, sabi ni Josel Rico, IT expert si Atty. Respicio, alam niya ang kanyang sinasabi. Pero si George sa kunwaring IT expert, hindi alam siya sabi. Ay, nako. At least pinaliwanag ko sa inyo sa pinakasimpleng salitang Tagalog na maintindihan ng lahat. So sabi nga naman ni Prosper, money, money, money. Is it money to the richest world? Sino pang iba? Si John Ray Jubilino. May duda ako dahil may BCM na ibibigay sa majority party ng COMELEC. Refer to interview with Storycon today. Kung na-hack sila, who knows? Ay, sige. Sige, John Ray, thank you for your tip. Pag-aralan din, bukas natin isisiwalat yan. So, sino pa? Si Romel Bengson, Arthur Quijano, si Ronnie 0143. So, kung tinatanong niya po yung kung may hukus po, okay na, si Drake Blancia, pinatahimik kayo, kaya kinasuhan, hindi naman, lalaban naman si Atty. Respicio, kagaya ko rin, fighter din siya Wala siyang pakialam kung kinasuhan niyo siya ng disbarment.
at saka ipatanggal sa CPA yung lisensya niya. Kahit ipatanggal niya pa kandidato pagka vice mayor, pinanindigan niya yung kanyang sinasabi. Ganun lang bilib ako sa batang ito. Bata pa ito, malayo pa mararating nito. Buwas Tolentino Ramirez. At tama po si Atty. Respicio, BMS at mga PLC na hack nga, BCM pa kaya. O tama ka. Rolando Hoxon, Salvi Santiago, good PM po, Presperis, Elion Hertilion, good eve, Dr. Toto, Edelberto Cagyat, good PM, Rodi Ray, Pastor Rodi Rabi, kung dinaya nila si Lenny noon, at tiyak, ganun nang nangyari kay Lenny Robredo, Erwin Garcia, Pastor Rodi Rabi, tama po kayo, Marilo Fabian, Presperis, okay, at wag natin gayahin si Tulfo, wag natin buto si Tulfo, nanununtok, si Konsihal, ano pala yon? Rani Ludovico, yung sinuntok niya. Okay, baka naman ma-interview ko bukas si Councilor Rani Ludovico ng Quezon City, 2nd District, ay tungkol kay Ben Tulfo ang topic. Alam mo, sige, discuss ko kasi sa harapan ni Joy Belmonte ginawa ni Ben Tulfo yun. So, Jonas Campos, Welio, gising na kumilik. Si Jonas Campos naman, engineer at ex-attorney Kausing, nice message to us. Mas clear nga now na unexpected itong revelation ni Atty. Respicio. At sa wakas, the end ang mga mandaraya. At least, mag-isip na rin sila dahil bistado sila ni Atty. Respicio. Danilo Magno, parang may mga order sa kanya kung ano ang dapat gawin. Siguro si Lisa Aranita Marcos ang nagsasabi sa kanya. Kaya papanalo ang lahat ng mga BBM. Ladies and gentlemen, kung mga nalo man lahat ng BBM, wala na, alam na this. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ay, 12:00 na pala, magandang umaga. Mayap Abak, tapos Naimbag Bigat, tapos yung aga, maray na aga, maayong buntag, maradyaw nga aga, marayaw may naat, lahat na, mapita sa mga kababayan ko sa BARM. Si Karl Marx Short, bawat watcher at volunteer dapat tiyakin na hindi magkukonek. So, ibig sabihin, mayroon ako ngayon na buo na advocacy sa utak ko na kakontakin ko ang mga good-hearted mga kandidato na ititrain ang kanilang mga watcher kung paano mabantayan ang tinatawag na hacking. At siguraduhin nila, huwag lang i-connect sa internet. Checkin nila na hindi nakakonect sa internet ang makina. So, Ferdinand Saruan, good morning po, Attorney Engineer. Josefa Celestino Garfield, good morning po, mabuhay po yun. Andyan na lang at maraming salamat po. George Erwin Garcia, saan ka po?